Hello world! It's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. Today guys, pag-aaralan naman natin is yung infinite loop. Okay, pinag-aaralan natin on my previous video is yung while loop. So infinite loop naman tayo. Paano ba nangyayari yung infinite loop? Kumbaga, walang katapusan, di ba? To infinity and beyond. Okay, paano nangyayari yon sa while loop? Without further ado, open na natin yung mga compiler na gagamitin natin. Ang gamit ko ngayon is VS Code guys. Okay, so ngayon, ang tanong, paano? How does it happen na nagkakaroon ng infinite o walang katapusang loop sa ating mga while loop o sa mga loops natin? Bibigyan ko kayo ng dalawang scenario, okay? Number one is yung intentional loop. Okay. Paano ba to? So, magde-declare muna ako ng isang simple while loop. So, nakita na natin paano yan ginagawa sa previous video, di ba? Okay, lagay muna tayo ng ating hashtag. Ang topic natin is infinite loop and how to stop them. Sisingit ko na din kasi mabilis lang naman to guys. Yung break statement or yung break. Okay, so break. Basta break. Mamaya makikita ninyo paano yung break na yan. Diba? Pinag-uusapan kasi walang tigil eh. So, kailangan natin ng preno. Okay, so ngayon, what are the ways on how it happened? Ito yung number one. Ito yung obvious na obvious. Lalagay tayo ng while. Tapos yung condition na gagamitin ko is or boolean. Ano yon? True. True yung gagamitin ko guys. So, while true, ibig sabihin, obviously, hindi natitigil to. Kasi ang rules ng loop, pagka ang condition is true, it won't stop. So, this time, ang condition natin is true. While true, this won't stop. So, ano mangyayari? Dahil true yan, kailangan natin maglagay ngayon ng code. Execute niyang code is magpiprint tayo. Print mo yung to infinity and beyond. Yan yung magpiprint. Okay? So, while true yung condition, magpiprint to. At dahil laging true yung condition, then it will never stop. So, pag niran natin to, kaboom. Nakita ninyo, ayan, walang katapusan. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. Kahit liitan ko yan. Tignan lang natin kung gaano kahaba. And guys, nakita ninyo tong slider. Tingnan mo, lalagay ko sa baba. Tingnan mo, umaangat-angat na naman siya. So, wala nang katapusan yan guys. It won't stop. Ibig sabihin, to infinity talaga yan. Okay. So, yan ang isa sa mga obvious way kung paano gumawa ng infinite loop. Gagawin mong true yung condition. Okay? Another thing is kapag hindi ka naglagay ng stopper, ng statement or ng condition that would stop the loop. Kagaya ng example ko sa inyo nung previous video natin. Paano ba yon? So, di ba, ang goal natin doon is gumawa tayo ng program na nagbibilang ng 1 to 5. So, ganito siya. I is equals 5. Tapos, meron tayong while. I. Yung I natin, kapag less than or equal to 5, yun to yung mangyayari. Sabihin natin dito, ang ipiprint natin is, don't stop believing. Yan, don't stop. Tapos, naglagay tayo dito ng I plus equals to 1. Yan. So, kapag ganito guys, 5 beses lang magpiprint yung don't stop. So, 1 pala to. So, kapag ganito guys, 5 beses lang magra-run yung ating loop. Kasi 5 beses lang yan magiging true sa ganitong klaseng condition. Unless, wala tayong stopper. Ito yung stopper natin. Okay? So, kapag dumating yung point na nag-6 na yung ating I, na siya, mag-pulse na kasi yung condition. So, pag niran natin to, makakuha tayo ng 5 don't stop. Don't stop, 5. Basta, di ba? 5 yan. Ngayon, kailan nangyayari na magiging infinite yung loop pagka hindi mo or nalimutan mo ang i-increment or magdagdag ng isa? Sabihin, kung wala to, yan, naging comment siya, ang mangyayari, yung I will always be less than 5. Then the condition will always be true. Pag niran natin to, kaboom, hindi yan titigil. Parang kagaya kanina. So nakita ninyo, it won't stop guys, hindi yan titigil. See? So yan yung mga dalawang instances, di ba, na pwedeng maging infinite yung loop natin. So ngayon na intindihan na natin, yung pala yung mga pwede mangyari kapag intentionally ginawa mong true yung condition o kaya hindi ka nakapaglagay ng stopper, di ba? Ng statement or ng condition that would stop or make the condition false. Ngayon ay naintindihan na natin yan. Ano naman yung break? Isa din to sa mga pamigil guys, okay? Ano naman yung break? Preno. So, paano ngayon yan? Ganito ngayon yan guys. Bukod sa ating stopper or yung ating exit, di ba? Ito, yung condition natin that would make the condition false. Meron pa tayong tinatawag na break.
So ngayon guys, to give you a better example, let's redo the code from the start. So sabihin natin meron tayong while loop na ang condition is true. Ibig sabihin hindi ito titigil. Ngayon, kailangan natin siya mapigilan. Paano? Ganito guys. Sa loob ng ating loop, pwede tayo maglagay ng maraming control flow. Yung kanina, yung mga previous natin, naglagay tayo ng mga print, di ba? So dito maglalagay tayo ng user input. Sabihin natin, siyempre may user input, anong mauuna? Diba kunyari mag-iigib ka, ano mauuna? Tubig? Di ba hindi? Kailangan mo ng balde. Kailangan mo ng variable muna. Lalagyanan ng user input. So sabihin natin dito merong answer. Yan yung variable. Tapos, user input. Tapos sa loob ng user input, lagay natin yung instruction. Type mo yung exit. To stop ang alin? To stop ang while loop. Okay? Sabi dito, di ba meron tayong while loop. O yan. Yung condition niya true. Ibig sabihin, hindi titigil yan. True yan. Loop ng loop yan. Di ba? Paikot-ikutin ka yan. Parang jowa mo. Ngayon, maglagay tayo ng user input. Dahil may user input tayo, kailangan may lalagyanan. So, variable. Variable is equals to user input. Anong ilalagay mo? Type mo yung exit para tumigil. Exit. Type exit to stop. Now, sabi natin, kaya na, lumabas na yung user input. Type exit to stop. Tinype niya ngayon yung exit. Anong next? So, kailangan natin maglagay ng if else. Bakit? Yun yung mag-check ng sagot, di ba? If. Sige, eto na, nag-type na siya. Kung yung answer, yung in-input ni user na na-save dun sa answer na variable, kung yung answer na tinype niya is equals talaga dun sa salitang x, ayan, eto yung mangyayari. Magkakaroon tayo ng break. Okay? Magbe-break tayo. Ibig sabihin, titigil yung ating loop. Okay guys. Pero pag hindi exit yung tinype niya, else, eto yung mangyayari. Mag-print tayo. Wrong, then I continue looping. Nakuha ninyo, ito yung mangyayari. Dito makikita natin paano gumagana yung break. Okay. Meron tayong loop, while loop. Tapos, intentionally nilagay natin na true yung condition. Ibig sabihin, hindi yan titigil. Maglo-loop yan na magpagot-igot yan. Ngayon, kada ikot niya, meron siyang ilalabas na prompt, user input. Kumbaga, mag-type mo kasi yung exit. Bakit? Pag tinype mo yung exit, tapos i-check niya ngayon kung yung exit ba na tinype mo is talagang exit. Magbe-break siya. Titigil. Mag-i-stop. Ba? Pero, kapag hindi, mababypass yung if, magpo-proceed siya. Sprint. Loop na naman siya. Nakuha ninyo? Subukan nga natin kung tama yung pinagdadadaldal ko dito. Run natin. Ayan. Nakita ninyo? Run natin ulit. O, run natin ulit. Yan. Type mo exit to stop. Ito type ko dyan. Ha? Enter. Diba? Wrong. Then I continue looping. Nag-type na naman yung, lumabas na naman yung loop. Type mo kasi exit to stop. Ano? O, yan na naman. Nag-loop na naman siya. Type mo exit to stop. Bakit? O, bakit? Enter. O, diba? Hindi siya titigil. Pero kapag tinype mo yung salitang exit, boom! Tumigil na siya. Wala nang next. Bakit? Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag ka meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. Nag-break na. Nag-break na sila. Diba? So ganyan guys. Para mag-break sila, sagutin mo yung lalaki. Diba? Ganun yan guys. Para mag-break yung loop, sagutin mo yung tamang sagot. Mag-exit ka. So dyan ginagamit yung break. Naintindihan nyo na yung concept. So, ito yung isa sa mga paraan para pigilan natin yung loop. Yung paulit-ulit na pananakit sa atin. Diba? Makipag-break tayo. Ba, kung hindi mo kaya maglagay ng statement that will stop loop, makipag-break ka. Okay? Yan guys. So, at least natutunan na ninyo guys. Okay? So, ito lang yung isang simpleng example kung paano ko may papaliwanag sa inyo yung infinite loop at saka yung break. Okay guys, sana may natutunan kayo. And if meron guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, i-share. And syempre, eto lagi ko sinasabi sa inyo, kung meron kayong mga topic na nasa isip ninyo na gusto ninyong gawin namin ng video guys, comment nyo dyan sa comment section yung mga topics na dapat namin gawan ng videos. And then again, thank you so much for watching. See you on my next tutorial.